si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH hinimok ang publiko na magpabakuna upang labanan ang tumataas na kaso ng tigdas at pertussis. Pastor Kibuloy kinasuhan na sa Korte ng Lungsod ng Pasig at Davao. DPWH nakipag-ugnayan sa Japan para sa mas mainam na infrastruktura at daluyan sa bansa. DBM naglaan ng higit 1 bilyong pisong halaga para sa electric system ng mga paaralan. Kauna-una ang ordinansa sa calorie labeling nilagdaan ng QC. Ilang health nutritionists iminungkahing bantayan ng food intake ngayong darating na Semana Santa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng tigdas at pertussis, hinimok ng Department of Health o DOH ang mga tao na lumahok sa kampanya nito sa pagbabakuna laban sa mga sakit na maiiwasan sa pamamagitan nito. Ayon sa DOH, nagtatag na ito ng National Public Health Emergency Operations Center na sinusuportahan ng World Health Organization o WHO, United Nations International Children's Emergency Fund at United States Center for Disease Control. Layunin ng DOH na maiwasan ang tigdas at pertussis sa pamamagitan ng pagbabakuna ng hindi bababa sa 70% ng high-risk population, partikular na ang mga bata na nasa edad ng 6 na buwan hanggang 10 taong gulang. Kaugnay pang balita, bunsod ng mga naitalang kaso ng pertussis sa lungsod ng Quezon, patuloy ang pagtugon ng pamahalaan ukol dito. Ang kaganapan tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Patuloy ang pagtugon ng pamahalaang lungsod ng Quezon alinsunod sa mga naitalang kaso ng pertussis nitong mga nagdaang buwan. Ang pertussis o whooping cough ay isang uri ng nakakahawang ubo na tumatagal ng higit sa 2 linggo. Ang pasyenteng tatamaan nito ay makararanas ng whooping sound tuwing umuubo, nahihirapang huminga at nagsusuka tuwing umuubo. Karaniwang naapektuhan nito ay ang mga sanggol na 22 araw pa lamang hanggang 12 taong gulang. Ang lunas sa sakit na ito ay ang pentavalent vaccine at ang antibiotics mula sa mga health centers. Ngunit bunsod ng pagkaubos ng supply ng mga bakuna sa Department of Health, ilang mga sanggol sa lungsod ang hindi nabakunahan nito dahilan upang tamaan ng pertussis. Sa mga kasong naitala sa lungsod mula Enero hanggang ika-20 ng Marso taong kasalukuyan, ay nasa kabuuang 23 kaso na ang mga naitala kung saan 4 dito ang namatay dahilan upang ito ay ituring na outbreak sa lungsod. Dagdag pa rito, 5 distrito sa lungsod ang naapektuhan at ang death cases ay mula sa District 1, 2 at 4 at ang Payatas ang may pinakamataas na kaso. Dahil dito kasalukuyan ng tumutugon ng pamahalaan katuwang ang health sector upang alamin kung mayroon pang ibang mga na-expose nang sa gayon ay maagapan. Ngunit paglilinaw ng alkalde ng lungsod ng Quezon na si Joy Belmonte, hindi kailangan na magpanik ng mga Q-citizen sapagkat anya, nakahanda ang lungsod dahil fully operational ang QC health centers at kumpleto ang mga medical equipments at doktor. Dagdag pa rito ay kasalukuyan ding naghahanap na ng supplies ng bakuna mula sa iba't ibang pharmaceutical companies ng lungsod upang agarang matugunan ang kasong ito sa QC. Kami po ay handang mag-mobilize ng sarili na namin mga resources para mag-source ng bakuna na kinakailangan para maprotektahan po ang ating mga sanggol. Samantala, wala pa namang naitatalang datos ng pertussis mula sa mga adult. Ang kina-quarantine natin, yung close contact nung case natin. Ito usually within the household. Para maiwasan ang sakit na ito, mangyaring magtakip ng panyo, tissue o wipes pag umuubo o bumabahing, palagi ang maghugas ng kamay at magsuot ng face mask kung nakakaranas ng sintomas. Within 3 days na inuubo ang anak mo, dapat nagpapakonsulta na sa doktor. Because the 3 days may other pang causes of the cough.
Pag tumagal ng 3 days, pneumonia, may other pang, di ba? Marami pa pong ng cough. As simple as that, para mas mabilis ang prevention, mas less ang gamot. Sa pagtatapos, layo ng QC na ipagbigay alam ang sakit na ito sa publiko nang sa gayon ay makapag-ingat at magkaroon ng ideya kung ano ang kinakailangang gawin kung sakaling magkaroon ng kaso ng pertussis sa kanilang mga lugar. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Tiniyak ng Philippine Coast Guard o PCG na wala naman umanong access ang mga hindi otorisadong tauhan sa mga sensitibong impormasyon ng ahensya. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ipinagutos ng National Security Council sa Philippine Coast Guard o PCG na tanggalin ang 36 na Chinese sa kanilang ahensya. Kabilang umano ang mga ito sa isang volunteer group ng PCG. Ito ay dahil pa rin sa isyong kinaharap sa West Philippine Sea. Pagtitiyak naman ni PCG spokesperson Arman Balilo, wala namang access ang mga hindi otorisadong tauhan sa mga sensitibong impormasyon, lalo na umano ang mga nabanggit na Chinese. Paglilinaw pa niya ang nasabing kinabibilangang grupo ay tanging para lamang sa humanitarian assistance. Pagdating naman sa mga operasyon at impormasyon, mahigpit umano ang PCG. Kaya naman minabuti nilang sumunod sa utos ng NSC. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nagsagawa ng unilateral exercise ang Philippine Marine Corps na kilala bilang Bangged Kedan sa pamamagitan ng Marine Battalion Landing Team 8 ng 4th Marine Brigade sa Cagayan. Ang layunin ng nasabing drill ay upang matiyak na ang unit ay handa at may kakayahang ipagtanggol laban sa mga banta ng dayuhan at pansariling bansa kung sakaling magkaroon ng emergency at mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa loob ng operational area ng unit. Nagsimula na ang legal proceedings ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy matapos ang pagsampa ng kaso sa Korte ng Pasig at Davao City. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Kinasuhan na ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy sa magkahiwalay na korte. Una narito ang korte sa Davao na nahaharap ang self-appointed Son of God sa kasong sexual abuse at pagmamaltrato. Maaaring makapagpiyansa sa halagang 180,000 para sa sexual abuse at 80,000 pesos naman para sa maltreatment. Kasama ng pastor sa sinampahan ng nasabing mga kaso sa Davao, sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Semanes. Ang Department of Justice naman ang nagsampa ng kaso ng qualified trafficking sa Korte ng Pasig City. At kung mahatulan mang guilty si Pastor Kibuloy, ay maaari siyang patawan ng life imprisonment o habang buhay na pagkakakulong at magmumulta ng hanggang 5 milyong piso. Samantala, kasalukuyan ng ipinapaaresto ng Senado ang pastor matapos ang hindi pagsipot nito sa mga pagdinig. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, nasa 8 hanggang 11 bagyo ang inaasahang papasok sa bansa ngayong taon. Kung saan ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, posibleng magsimula ang pagpasok ng bagyo sa susunod na buwan ng Abril hanggang Setyembre. Sa kasalukuyan, easterlies ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa, habang amihan naman ang nakakaapekto sa Hilagang Luzon, partikular sa Batanes. Susunod sa News Force. Vice President Sara Duterte, ipinag-utos na huwag parusahan ang viral na guro na nanermon sa live. DSWD na itala ang higit 60,000 pamilya na apektado ng El Nino.
DPWH nakipag-ugnayan sa Japan para sa mas mainam na infrastruktura at daluyan sa bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa kasunduang mapainam ang mga daluyan gaya ng mga imbornal sa bansa, nag-ugnay ang DPWH at Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism upang maisakatuparan ito. Para sa buong impormasyon, narito ang ulat. Nagugnay ang Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism o MLIT at Department of Public Works and Highways o DPWH sa kasunduang paigtingin ang mga paggawa sa daluyan gaya ng mga imbornal sa bansa. Pinasalamatan ng DPWH ang pamahalaan ng Japan sa pagbibigay diin sa halaga ng pagpapaunlad sa mga infrastruktura sa bansa. Ang layuning pinagtutuunan ng Japan ay ang paggamit ng long-distance spike jacking technology kung saan ito rin ay magbabahagi ng mga teknikal na hakbang pati na rin ng mga proseso upang matagumpay na maisagawa ito. Ang pipe jacking o microtunneling ay isang trenchless method para sa pagkabit ng mga tubo sa ilalim ng lupa na hindi na kinakailangan pa ng malalim na proseso upang bungkalin ito. Kasabay nito, kinilala din ng DPWH ang kahusayan sa paggawa ng bansang Japan. Kaya naman malugot na tinanggap ng bansa ang benepisyo nito sa pagsasaayos ng mga infrastrukturang nakakatulong na magpanatili ng malinis na kapaligiran. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang datos kung saan umabot na sa 1,000 ang bilang ng mga apektado ng El Nino. Nasa mahigit 60,000 pamilya o higit 300,000 individual ang apektado sa matinding tagtuyot sa rehiyon ng Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Umabot naman sa mahigit 1 milyon ang tulong na ibinahagi ng DSWD bilang humanitarian assistance sa mga pamilya at individual na apektado. Nalalapit na ang mahal na araw kung kaya't isinagawa ng Manila International Airport Authority o MIAA ang preparasyon para masiguro na handa ang mga paliparan sa pagdagsa ng mga tao. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Ibinahagi ng Manila International Airport Authority o MIAA ang kahandaan nito sa nalalapit na Semana Santa dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Sa preparasyong inihanda ng MIAA ay siniguro nito na sapat ang tauhan at mga kagamitan para mapagsilbihan ng maayos ang bawat babiyahe. Inihanda rin nito ang generator set kung sakaling mayroong hindi inaasang aberya sa supply ng kuryente. Kasama rin dito ang mga optimal working conditions, critical airport utilities at backup systems. Pahayag ni MIAA General Manager Eric Ines, mas inaasahan ngayon ang mataas na bilang ng mga pasahero kumpara noong nakaraang taon dahil sa pandemya. Sa tala, nasa 1.8 milyon na ang bilang ng mga pasahero sa unang 2 linggo pa lamang nitong Marso taong kasalukuyan. Nasa 1.1 milyon naman ang bilang ng mga pasahero na naitala noong pre-pandemic sa mahal na araw. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Kalinisan sa mga pantalan. Yan ang sisiguraduhin ng Philippine Ports Authority o PPA para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero nitong buwan dahil sa mahababang bakasyon na dala ng mahal na araw. Ang detalye muli sa ulat ni Daniza Lopez. Asahan ng malinis sa pantalan dahil ito ang pananatilihin ng Philippine Ports Authority o PPA para sa mga pasahero na dadagsa ngayong Semana Santa. Sa pagsisiguro na ito ng Port Management Offices of PMOs at PPA ay isinagawa nito ang mga hakbang para sa seguridad at kaayusan ng mga pantalan at pasilidad. Kabilang narito ang paglilinis sa mga palikuran, upuan, pasilyo na siyang karaniwang ginagamit ng mga pasahero.
Bukod dito ay mayroon ding sanitation and janitorial services sa mga terminal at inspeksyon kung saan itinaguyod din ang information education campaign para magbigay kamalayan sa publiko sa tamang pagtatapon ng mga basura. Sa pagbibigay kahalagahan sa segregation ay inilagay din ito ang sapat na mga basurahan sa pantalan kung saan sa pantalan ng Puerto Princesa ay color-coded ang mga trash bins. Paghihikayat naman ni PPA General Manager J. Santiago sa publiko, ugaliing huwag mag-iwan ng mga basura kung saan-saan para sa malinis sa pantalan at kaayusan ng lahat. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nasa halos 2 milyong pasahero ang inaasahang dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong Holy Week. Naghahanda naman ang pamunuan ng PITX sa inaasahang dagsa ng mga commuters simula ngayong araw hanggang katapusan ng buwan. Para sa kaligtasan ng lahat, nakatagda ring magsagawa ng random drug test upang matiyak na ang mga driver ay maayos na makapagtatrabaho. Nasa 1 bilyon at 3 milyong pisong halaga ang inilabas ng Department of Budget and Management o DBM para sa pagsasaayos ng power supply ng mga paaralan na walang kuryente. Ito ay Special Allotment Release Order sa Department of Education para sa modernisasyon ng mga electrical system sa paaralan sa buong bansa. Nakatala sa inyong mga TV screen ang mga paaralan sa ilang rehiyon na sakop ng alokasyon na ito. Susunod sa News Force. Bangko Sentral ng Pilipinas, pinag-iingat ang mga empleyado laban sa whaling scam. Kauna-unahang ordinansa sa calorie labeling, nilagdaan ng Quezon City. Bureau of Immigration inaresto ang Taiwanese national dahil sa malawakang kaso ng company scam sa Taiwan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Formal nang nilagdaan kamakailan ng pamahalaang lungsod ng Quezon ang ordinansa na layong atasan ang mga restaurant at fast food chain na maglabas ng calorie label sa mga inihahaing pagkain. Ang buong impormasyon tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa layuning pagsusulong ng isang malusog na pamayanan sa lungsod ng Quezon, nilagdaan na ng alkalde na si Joy Belmonte ang calorie labeling policy sa QC. Ang ordinansang ito ay ang kauna-unahang inisyatibong ipatutupad sa buong Southeast Asia kung saan layon nitong atasan ang mga restaurant at fast food chains na ilagay sa kanilang mga food menu ang calorie label ng mga pagkain. Hindi na rin ito bago dahil kung may mga branch po ang malalaking restaurant sa ibang mga bansa kung saan implemented na po ito, ay siguradong meron na rin po silang datos patungkol sa kanilang calories ng iba't iba nilang mga putahe. Kaya I'm sure kayang-kaya nila itong tuparin. Sa naganap na anunsyo, nilinaw ng alkalde na hindi sakop ang mga maliliit na negosyante tulad na lamang ng mga street vendor at karinderya. Ngunit para sa mga magboboluntaryong sumunod sa ordinansa, sila ay bibigyan ng insentibo ng pamahalaan. Samantala, isa pa sa mga dahilan kung bakit isinakatuparan ang pulisiyang ito ay dahil sa higher risk sa mga non-communicable diseases gaya ng heart attack, diabetes at hypertension. Sa pamamagitan ng paglalagay ng calorie label sa mga pagkain, ay magkakaroon ng ideya ang mga consumer hinggil sa kanilang calorie intake. Dagdag kaalaman, ang isang cup ng kanin ay nagtataglay ng 200 kilocalories na ayon sa mga doktor ay sapat na sa isang kainan. Sa kabilang banda, giit na mga kinauukulan, ang desisyon at pagpili ng mga kakainin ay nakasalalay pa rin sa mga tao
at pawang gabay lamang ang papel ng ordinansa. Sa katunayan, nasa higit na 2,000 na binubuo ng mga restaurant, karinderya, advocacy groups, hotel at barangay ang mga naimbitahan at nakibahagi sa konsultasyon hinggil sa pulisiyang ito. Ayon sa paliwanag ng mga konsihal, hindi kabilang sa ordinansang ito ang mga buffet at eat all you can na mga kainan. Actually, this ordinance, that's why we are doing it in phases because we are also promoting lifestyle change. Kaya nga, phase 1 muna, ito muna yung mga 5 or more na restaurants. Kadalasan naman, ang mga nandito ay yung mga may multinational mga fast food chains na yan. No? And then phase 2, phase 3, and then eventually, pag nasanay na yung taong bayan or yung mga Q-citizens, a few years later, we might also eventually go to that. Ay magkakaroon po tayo ng pag-craft pa po ng implementing rules and regulation. And after the crafting of the implementing rules and regulation, ay may grace period pa po na not exceeding 1 year after the approval of the City Council ng implementing rules and regulation. Sa pagtatapos ng mensahe ng alkalde, Sometimes change has to be done. Mahirap siya sa simula, pero kung naniniwala naman tayo sa ating mga pinaglalaban at ito ay para sa ikabubuti naman ng ating mga mamamayan, kailangan din talaga nating simula ng pagbabago sa ating sarili at siguraduhin lang na yung mga pagbabagong ito ay hindi naman sobrang pabigat na nahihirapan na ang mga lahat. Kaya nga may public consultation para magkaroon tayo ng win-win situation at ang mahalaga ay nauunawaan ng lahat kung bakit kailangan gawin ang mga ganitong klaseng mga ordinansa at mga polisiya. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Pabala po sa mga empleyadong may mataas na posisyon sa kanilang kumpanya na mag-ingat sa whaling scam kung saan magpapadala sila ng email na may lamang link at doon kukunin ang inyong mga sensitibong impormasyon upang maka-access sa laman ng inyong mga bangko. Kung mayroon insidenteng na kompromiso ang inyong mga bank account, credit card at e-wallet, i-report agad ito sa mga hotline na nakatala sa inyong screens. Ayon din sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, dinirekta na nila ang mga bangko at e-money issuers na paigtingin ang kanilang consumer assistance at mechanism. Arestado ang puganteng Taiwanese matapos mahuli ng Bureau of Immigration na ito'y namamalagi sa Tarlac. Para sa buong detalye, narito ang balita. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang puganteng Taiwanese dahil wanted ito sa mga otoridad ng bansang Taiwan bunsod ng pagkakasangkot sa malawakang kaso ng company fraud. Ayon sa ahensya, ang arestado ay kinilala bilang si Chang Chiawei na inaresto sa Bamban Tarlac noong 15 ng Marso. Kaugnay ng BI ay ang Taipei Economic and Cultural Office o TECO sa pag-aresto sa kanya at paghuhukom para sa kanyang umanong kinasasangkutan na krimen. Bahagi rin ni BI Commissioner Norman Tansinko, may posibilidad na miyembro din ng sindikato ang arestado kung saan ginagawa na niya ang nasabing krimen magmula noong 2015 pa. Matapos ang pag-aresto, kasalukuyang nakadetina ang pugante sa BI Warden Facility sa Camp Bagong Diwa para sa paghihintay ng kanyang deportasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa nalalapit na Semana Santa kung saan maraming magsisiuwian sa probinsya upang magsagawa ng mga reunion o panahon upang mag-relax at mag-outing, payo ng isang health nutritionist na maghinay-hinay sa mga matatabang pagkain. Payo ni Jai Sideca, officer in charge ng Quezon City Health Nutrition Section, na palaging isama ang mga gulay sa kakaining pagkain. Dahil isa ito sa mga nakakatulong upang mabawasan ang calorie intake. Dagdag pa niya, malaki ang maitutulong ng pagpili ng mga tamang pagkain upang makaiwas sa mga non-communicable disease gaya ng hypertension, diabetes at heart disease. Narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH, hinimok ang publiko na magpabakuna upang labanan ang tumataas na kaso ng tigdas at pertussis. Pastor Kibuloy, kinasuhan na sa Korte ng Lungsod ng Pasig at Davao.
DPWH nakipag-ugnayan sa Japan para sa mas mainam na infrastruktura at daluyan sa bansa. DBM naglaan ng higit 1 bilyong pisong halaga para sa electric system ng mga paaralan. Kauna-una ang ordinansa sa calorie labeling nilagdaan ng QC. Ilang health nutritionists iminungkahing bantayan ng food intake ngayong darating na Semana Santa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/1medianetwork. Ako si Jade Buhoy at itong News Force.